Magsitayo po ang lahat. Tayo nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gayon na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabilang na mga biyaya. Idalangin natin sa misang ito na huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya at sikapin natin gamitin ang mga biyayang ito pawang sa kabutihan lamang. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Indigenous Peoples Sunday sa ating bansa. Ang mga kapatid nating katutubo ay patuloy pa rin naghihirap dulot ng ating kapabayaan, pananamantala at di pag-unawa sa kanilang kultura. Himukinawa tayo ng pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia tungo sa pakikisa sa kanilang paghihirap at sa pagtatanggol sa kanilang dignidad at karapatan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at ininadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin na gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang hingi ng kapatawaran ng buti naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan at ang iyong pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inilasan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inuraga ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao rooy palayasin. Hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humahabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader? Kung kaya napasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturon. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik
O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kamit pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhanan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Kumuha siya roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos ng kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan,
Pinapunta ng may-ari ang ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasamang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta ulit ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kauli-uli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nilang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pagarian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Noong mga nakaraang linggo, narinig din natin ng mga talinghaga, pero ito'y napapatungkol direkta sa mga disipulo ng ating Panginoon Heso Kristo at maging mga pagano. Ito namang ating talinghagang narinig ay diretsahang patungo o diretsang masasabi para sa mga kumukontra sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, masasabi po natin na maging ang unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías ay talagang inayos ng Diyos ang kanyang ubasan na nagsasagisag ng bayang Israel. Inayos niyang lahat, nandoon ang kung sinong tagapangalaga, sino magkukultivate, napakaayos upang magbunga ito. Maalala din natin maging sa paglikha ng sanlibutan na simula't simula maging unang paglikha ng araw, paghiwalay ng lupa sa kalangitan, sa karagatan, at maging sa paglikha ng mga kahalamanan, kahoy, mga isda sa karagatan at tubig, at mga hayop sa kapatagan o kung ano pa mang nakikita natin, ayos po ito. Kung isa-isahin po natin, that was very good during that day na nilikha ng Diyos. So, ibig sabihin po, maayos. Sa kaayusan ito, ipinamana sa atin, ipinahiram sa atin, pinapaalaga sa atin, pinapaalaga sa bayang Israel na kanyang dinsahang pinagsasabihan, pinag-alaga sa atin sa kasalukuyang bayang itong pinili ng Diyos. Napakaganda. Ito po ang intensyon ng Diyos. Pero po sa katigasan ng tao, binabago ito. Hindi lamang binabago ang maayos ng nilikha ng Diyos, sinira pa. Alam po natin yan, ang tao ang nagsira sa nilikha ng Diyos. Hindi ang mga isda sa karagatan, hindi ang mga ibon sa kalangitan, hindi ang mga hayop sa kapatagan. There's always be the dynamics of humanity that destroys God's intention and creation. Binigay. Sayang ika nga kung ating marinig ang ating ebanghelyo sa mga pangyayari. Ibinigay, ipinagkatiwala na dapat ito ay magbunga. Pagkos ang maging inutusan, kumuha ng kaparte, binugbog, pinatay. Hindi lamang yun, nagpadala pa ulit ng mga katulong na kukuha ng parte. Ganon ang ginawa. Mga kapatid, sa atin pong
minsang pagsira ng intensyon ng Diyos. At maging simula ito ng ating mismong sariling pagkatao sa loob ng pamilya at maging sa komunidad, ito ay kumalat. Na kung ating titingnan, maging sa mga ari-arian, maraming kadahilanan na sila'y nag-aaway. Sasabihin, kailangan partihin ang lupa. Na kung ating pong titingnan, paano mapaparti at paghihiwalayin ang lupa para sa iba. In reality, we cannot even separate the land. We only share the produce, ang bunga, ang ating binabahaginan. Ang lupa ay mananatili as it is. Hindi mo siya mapapahiwalay, kaya nga meron tayong kawikaan. Ahin natin yan, hindi naman natin madadala. Aanin natin yan kung ang ating mga relasyon ay kakawatak-watak. Aanin natin yan kung hindi natin mapangalagaan dahil tayo hindi maayos na nangangalaga sa ubasang yan. At dito natin nakikita ang ating mismong mga sarili dahil mismong tayo kasama ng ating komunidad, ang ating pamilya, ang kasalukuyang ubasan ng ating Panginoon Kristo na ating pinababayaan. So ang nangyayari, nasisira ang intensyon ng Diyos, maging napaghihiwalay ang relasyon ng kapwa-tao. Because of that, we try to separate ourselves with the intentions. Hindi po ba tayo nagtataka na sa kwento ng talinghagang ito, na para po bang risky ang ginawa nitong may-ari ng ubusan na ipapadala ang kanyang bugtong na anak sa kabila ng lahat na merong nangunguna kumuha ng kaparte, bakit ang anak pa ang pinili? That is, of course, ito ay napapatungkol sa ating Panginoon Kristo na sa pagmamahal sa atin ng Ama, sa kabila ng lahat ng biyayang pinagkaloob niya sa atin, ang ubasan ng atin mismong pagkatao na naroroon ang biyaya ng Diyos, pinagkalooban tayo ng lahat-lahat, pinagkalooban ang pamilya simula lahat. We have to understand, sisters and brothers, when we exist in this world, the humanity, we have nothing of our own. Wala talaga po tayo. Wala tayo at the very beginning investments. Kung meron man tayo bunga ng ating pagsisikap, ito po ay karaniwang gagawin, lalo na po tayong tagasunod ng ating Panginoon Kristo, na ipinamamahala sa atin ang ubasang ito para ito ay pagbabahaginan. Pero nga lang po, tulad na aking nabanggit sa katigasan ng tao at maging sa kwento ng kasaysayan ng mga nauna sa atin, kung matatandaan niyo maging ang kwento ni Cain at Abel, ano ang nangyari sa dalawang magkakapatid? Dalawang magkapatid, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. At nung tinanong ng Diyos, tinanong ni Yahweh kung saan ang kapatid ni Cain, anong sabi ni Cain? Am I my brother's keeper? Ako ba ang tagapangalaga ng kapatid ko? Hindi na niya nakakalimutan na niya ang relasyon na sila'y magkakapatid. Bunga ng inggit, bunga ng silusan marahil, bunga ng pagkaganit ng isang tao, nakakalimutan na sila'y magkakapatid. Hindi po yung kaiba sa mga pangyayari sa ating kasalukuyang panahon, na marami po sa atin sa kabila ng lahat, ganit, greed, sobra-sobra na, nakawala ng iba. At sasabihin po natin minsan, bakit ganito ang Diyos? Parang hindi patas ang Diyos. Bakit mayaman sila? Bakit mahirap ito? Bakit mahirap ako? Bakit mayaman sila? This is not, first of all, sisters and brothers, the intention of God. Walang nababaliwala sa intensyon ng Diyos at sa plano ng Diyos. He gave us all everything, and everything belongs to God. Tayong tao ang nagpapahulay nito. Ang mga ganid ay talagang sumusobra. Hindi lamang po ito sa kanyang sarili, maging sa loob ng pamilya. Na kung atin pong titingnan in reality, hindi po kaya ng isang tao na magiging ganid. Ma-overdose po siya.
Ito'y nagiging ganit dahil sa kanyang pamilya, nang dahil sa iilan sa kanila. And there was no intention of taking the potential that he has, the possibilities of that person, perhaps using all those for the whole humanity, for the whole people of God. If you have that mentality, na ang kapakanan ng karamihan, na ang kapakanan ng pamilya ng Diyos na binubuo, ang potential mo ay mabunga. Pero kung yung atin mismong sa loob lamang ng ating sarili ay nagiging ganit ka sa loob lamang pamilya, mga kapatid, I look at it as a family in crime. Nang minsan siguro masasabi nating pamilya nakasabwat sa isang krimen. You don't understand ang kahulugan po ng mafia? That's the meaning of mafia. Ibig sabihin po, ako, pamilya ko, at ilang kamag-anak ko, kami lang ang magkukontrol sa negosyo. Kami lang at ang aming kapakanan ang mauna. Wala akong pakialam sa iba. That is when the family becomes a crime na hindi na nakikita. Na una higit sa lahat kung bakit narito ang ating Panginoon Kristo is to establish a big family under one Father in heaven. Di po ba't sama-sama tayong nagdadasal sa ating Ama? Dahil ang ating kaisipan kang kaingat sumunod tayo sa intensyon ng ating Panginoon Kristo, sumunod tayo sa kanyang plano, sumunod tayo sa kanyang pagsasakripisyo. That is because we want to establish not just my own family, but the family of God, the family of humanity, regardless of color, race, and whatever potentials that you have. This is the intentions leading us into. Kaya nga natin sinundan ang ating Panginoon Kristo, and we claim as His followers, we claim as Christians, because this is what God intends. This also, I allow myself to be baptized and identified to that intention of God. Bakit natin iniiba? Bakit natin sinisira? Na sa bandang huli at sasabihin natin, parang hindi ata patas ang Diyos. Sisters and brothers, the very beginning of God's creation that includes us, there was already justice. There was already a sense of good in humanity and all God's creation. Tayo po ang sumira. Hanggat hindi natin ito na ipabalik, tayo din ay makakaranas ng patuloy nito. Kung kaya nga po, ang talinghagang ito ay nagpapaalala sa atin that in spite of the teachings of our Lord Jesus Christ, siya ay itinakwil, siya ay isinantabi, siya ay pinatay. And we claim as His followers, the sacrifice, sisters and brothers, of our Lord Jesus Christ did not start in the temple, did not start in this church building. It starts outside the temple. It starts outside, and that was in Calvary. Doon pinagsumikapan ng ating Panginoon Kristo, siya ay naghirap, siya ay dumanas ng sakit at pait at pinatay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin ng kanyang ubasan. Nawa po, ang talinghagang ito ang magbibigay sa atin ng pagsusuri ng ating mismong sarili. Na ang Diyos, tayo, ang kanyang ubasan, ang ating potensyal sa ating sarili, dapat ito ang magbigay ng bunga na ikanagagalak ng ating Panginoong Diyos. At ibabalik natin ng ating sarili sa intensyon at plano ng ating Panginoong Diyos. At doon natin mararanasan ang kapayapaang lahat tayo
ay gustong makamtan. Magsitayo po ang lahat. Muli, payag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinakos sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaruruunan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklog sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag sa ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga. Isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan as espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay, bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakakabatid ang lahat ng makakabuti sa amin.
Gawin mo kaming simbahang makakaklakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, pagpaghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahain ng mga alay ng iyong inahabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas na may sumasa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinamamahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging hotdog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Yun
din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunya natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magkakapatid tayo sa isang Ama natin sa langit, dumulog tayo sa ating Ama sa panalangin tinuro ng ating manunubos na si Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesucristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Pagsanggalang na tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain at programa ng CBCP, Episcopal Commission on Indigenous Peoples. Tumulong po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha ng malapit sa mga may pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkahit-inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakapanabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nawa ang Diyos amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay nahayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa ang anak ng sinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ng yaman ng habag ng Ama ang mag-ingat sa inyong makikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawang Espiritu Santo ang manguna sa inyo lalo na sa pagtitipong sinodal sa nakilalanin ng mga tanda ng panahon upang sa pagtatig na kaloob ng Diyos ang magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nialay na natin ng banal na misa, huwayo kayong taglay, ang kapaypaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.